Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mang Pasyong. Taong 1980, Cagayan Province. Isang albularyo si Mang Pasyong. Nakatuon ng atensyon sa pagtugi sa mga elemento. Kakatapos lamang ng tag-ani sa malawak na saka ni Mang Soryo, kaibigan niya. Naisaayos na sa mga sako ang mais nung nakaraang araw. Pero ngayon ay nagtataka dahil wala ni isang naiwan sa kamalig. Tanging pagkamot na lamang sa ulo ang nagawa nito. Sa sobrang pagkagulat ay hindi nakapagsalita si Mang Soryo. Paring Soryo, magandang umaga sa'yo ha. Hindi ko napapatagalin pa ang aking pakay. Baka pwedeng makabili ng iilang mais. Eto kasing sikmura ko, gustong kumain ng nilaga. Wika ni Mang Pasyong. Pare, yan nga din ang problema ko eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kagabi bago ako umuwi, may laman pa ang kamalig. Nasa loob ang mga naaning mais. Pero ngayong umaga walang natira kahit binhiman lang. Ay nako talaga, oo. Eto talagang mga magdanakaw. Yan na nga lang ang pinagkakakitaan natin mga pobre. Dadalihin pa. Wala bang nakakita sa ginawa nila? Sa tingin ko hindi kawatan pare. Walang bakas ng pagdanakaw. Di ba albularyo ka? Tignan mo nga ang loob, baka may mahanap kang mali. Pakiramdam ko kasi, hindi ordinaryong nilalang ang may gawa nito. Nakakatakot. Baka wala na akong pagkunan ng hanap buhay. Napukaw ang atensyon ng albularyo. Dali-dali siyang sumunod sa magsasaka upang masuri ang nangyari. Pagpasok pa lang ng kamalig, umalingasaw kagad ang samyo ng isang lamang lupa. Sa tindi ng amoy nito, napatakip na lamang ng ilong. Si Mang Soryo na napansin ang kanyang ginawa ay napaamoy sa sarili. Oy pare, grabe ka naman. Naligo naman ako, hindi lang nakapagbanlaw ng maayos. Nalaglag kasi yung timba doon sa balon eh. Nangangamoy ba ako? Eto talagang si paring Soryo. Hindi ikaw ang nangangamoy. Tama ka. Isang hindi ordinaryong nilalangan nagkakagusto sa mga animo. Isang lamang lupa ang dumito. Nag-iwan pa ng matinding amoy. May uling ka ba riyan? Magsindi ka para mawala. Nagsagawa ng maiksing orasyon si Mang Pasyong upang maalis ang bakas ng elemento. Tanda na rin ito ng babala sa nasabing lamang lupa kung sakaling bumalik. Pagkatapos nun, pinagmasdan niya ang malawak na taniman habang inaantay ang pagbabalik ng matanda. Sa kalagitnaan, napukaw ang kanyang atensyon sa aninong palipat-lipat sa mga umbok ng puno ng mais. Naghahalongkat na tila may hinahanap. Ilang sandali pa, nagtungo sa dulo at biglang nawala. Eto talagang si Aran. Umaarangkada ang pagiging pasaway ngayong tag-ani. Mapeperwisyo na naman ang mga kaibigan ko magsasaka. Wika ni Mang Pasyong sa kanyang sarili. Ang Aran ay isang uri ng lamang lupa na pilyo sa lahat ng pilyo. Kinahiligan ang pangunguha ng mga ani, palay at mais. Nakatira ito sa ilalim ng lupa malapit sa sakahan. May tangkad ng 3 taong gulang na bata. Matanda ang itsura, puro kulubot, at iilang hibla na lamang ang buhok. Mahina ang paningin, pero matalas ang pandinig, lalo na kapag may albularyong tutugis. Hindi lamang yan, alam na alam kung saan ang sakahan ng susunod na mag-aani. Matindi magbigay ng sakit sa tao na kung hindi kagad magagamot ay pagdurusahan habang buhay. Pare, ilan na lamang tong naiuwi ko mais sa bahay. Ay sa'yo na lang. Tungkol sa nangyari, baka pwede mo akong matulungan. Wala akong ibang inaasahan sa pag-aaral ng anak ko sa kolehiyo, kundi yung kikitain ko sa ani. Ngayong nawala na ang mga ito, ano ang aking ipambabayad? May sakit pa naman yung bunso ko. Huwag kang mag-alala pare. Mamayang gabi babalik ako dito para kausapin ang elemento.
Makikiusap tayo na ibalik ang mga ani mo. Ako na ang bahala. Maganda ka na lang ng pwede nating ialay. Mga matatamis, kanin, pagkain o ilang barya. Hindi natin alam kung anong gusto ng elemento. Pagkatapos ng usapan, umuwi ng tahanan ang albularyo. Naabutan niya ang pamangkin na isa ring magsasaka. Bagsak ang mga balikat at halatang malaki ang problema. Junjun, umani ka kahapon doon sa maliit mong taniman na. Bakit parang namomroblema ka? Sino ba naman ang matutuwa? Pagdating ko sa kubo kanina para ihanda na, wala ni isang sako na abutan. Ipapagiling ko sana para maging bigas eh. Ay nako, naging bato pa. Tiyo, namaligdo yata uli ako eh. Napabuntong hininga si Mang Pasyong. Hindi inasahan na nagkasabay ang mga biktima ng aran. Pinuntahan nito ang tahanan upang masuring mabuti. Walang ibang mahanap kung hindi ang bakas ng lamang lupa. Talagang kinakailangan maturuan muli ng leksyon ng aran na yan. Hindi yata nadala noon eh. Akala ko nagtanda na dahil ilang taon ding nanahimik. Tsumechempo lang pala yung bubwit na yan. Sa dinami-dami ng pwedeng gawin, ani pa talaga yung pinagtitripan. Minsan pa nga tiyo, yung bagong giling na bigas ang kukunin. Wala tuloy kaming nasaing nung nakaraang araw. Tiyo, sa palagay ko, puksain mo na yung mga yan, kawawa tayo eh. Ang ganyang uri ng elemento talagang yan ang hilig nila. Hayaan mo sa pagkakataong ito, hihigpitan ko ang pagpaparusa para tantanan tayo. Ang totoo ay mababaw lamang kung magparusa si Mang Pasyong. Ang kanyang pamamaraan ay hindi gaanong marahas. Kakausapin at makikipagsundo muna sa mga elementong nakakasagupa. May nahong aayusin ng walang buhay na namamatay. Hindi katulad sa iba na kamatayan kagad ang hatol. Sa mga albularyong nakilala niya, ito lamang ang tanging ganito. Minsan ay wala siyang mapagpilian. Mapapatay kung hindi madaraan sa usapan at kapag nasagad ang pasensya, depende na rin sa ugali at pakikitungo ng elemento. Kinagabihan, mag-isa niyang pinuntahan ang saka ni Mang Soryo upang isagawa ang ritual ng pagtawag sa nasabing elemento. Kaso nga lang, sinalubong siya ng lamang lupa bago makaabot sa kamalig. Napahinto siya sa paglalakad nang mapansin ng malit na anino na patungo sa kanyang kinakatayuan. Kagaya niya, tumigil din ito at nakapamewang habang nakatingala. Magandang gabi, kaibigan. Anong oras na? Nandito ka pa rin sa ibabaw. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Aba, kinakausap mo ba ako? Hindi kita kilala, kaya wala kang karapatan na makipag-usap sa akin. Sino ka ba? Hindi kita namukhaan. Talagang hindi mo ako mamumukaan dahil daig mo pa ang bulag. Bakit mahina ba ang paningin mo, kaibigan? Wah! Ang lakas ng loob mong magsalita na ganyan. Sa harapan ko pa. Kung sino ko man tumabi ka, wala kong oras na dapat sayangin dahil may kailangan pa ako gawin. Alam ko na yan. Pupunta ka sa kabilang sakahan para tangayin ang mga ani. Hindi pa ba sapat yung nakuha mo kahapon at ngayong araw? Ilang sako na ang nanakaw mo? Talagang... Teka, naamoy kita. Magkapareho kayo ng baho ng albularyo na ilang beses umuli sa akin noon. Magkaboses pa kayo. Kakilala mo ba yung animal na yon? Ang albularyo na sinasabi mo, hindi ko lang kaamoy. Hindi lang kaboses, kamukha ko rin. Pareho kaming may itsura. Dahil lang totoo, ako yun eh. Gulat ang makikita sa mukha ng lamang lupa matapos marinig ang sagot ni Mang Pasyong. Sandali itong natigilan. Nang makabawi ay tatakas na sana pero hinuli ni Mang Pasyong. Huwag ka munang umalis. May nais akong sabihin sa'yo. Sa katunayan, gusto ko makipagmabutihan. Dating gawe kumbaga. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Sandaling napaisip ang elemento. Nakatingala sa albularyo habang hinihimas ang balbas. Lumakad ito pabalik-balik.
paikot-ikot sa nakatayong matanda. Ilang sandali pa, matapos malingat ang albularyo, naglaho siya gamit ang kapangyarihan. Ay nako, napakapilyo. Mapipilitan pa yata kung hatakin ka pabalik ka. Wika namang Pasyong. Matapos malaman na naisahan siya ng elemento, wala na siyang ibang pwedeng gawin kung hindi ang nararapat na proseso. Pagdating sa kamalig, naroon na si Mang Soryo. Kanina pa ito nag-aantay. Naihanda na rin ang mga binilin. Hindi na pinatagal. Nagsagawa kaagad ng ritual. Makalipas lamang ang ilang sandali, muling nakausap ng albularyo ang nilalang. Galit ang bumungad sa kanya. Hindi na ako nasasabik sa presensya mo, kaibigan. Nag-usap na tayo kanina pero nalayasan mo ko. Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy natin ang usapan na yon. Hindi mo talaga ako tatantanan. Alam mong likas na sa amin ang ganitong gawain. Ano pa ang bago? Paulit-ulit na lang tayo sa ganito. Hindi ka ba napapagod? Alam ko, kaibigan. Kaya kita tinawag para magkasundo ulit tayo. Noon naman sumunod ka eh. Maliit na bagay ang ipapakiusap ko. At kung ayaw mong pabalik-balik tayo sa ganitong sitwasyon, abay sumunod ka sa akin. Ang kapal ang mukha nito. Maliit na bagay tapos ilang buwan ako makukulong sa ilalim ng lupa dahil sa orasyon mo. Hoy tanda, kung noon napasunod mo ko, ibahin mo ngayon. Kung ganon, mapipilitan akong gawing habang buhay ang pagkakakulong mo. Ikaw rin. Ano? Aba, gagawin mo talaga ang lahat para mapapayag ako, ano? Nakakainis. Ano ba kasi gusto mo? Napangiti si Mang Pasyong. Hindi man nasisalayan ang elemento, pero damang-dama ang presensya at boses. Naramdaman ang pagpipigil nito ng galit. Sa ilang beses na paghaharap nila, tila kilala na ang isa't isa. Huwag kang manguha ng ani. Kung hindi man mapigilan, konti lang ang kunin mo. Hindi yung lahat uubusin. Paano na lang yung magsasaka na kumakayod araw-araw kung wala nang matirang binhi? Ano ang kanilang itatanim sa susunod? Paano ka makakakuha kung wala nang maaani? Tumahimik ng bahagya sa lugar. Matagal bago nakapagdesisyon ang elemento, pero sa bandang huli, napapayag niya ito. Payag ako. Ano pa nga pang magagawa ko? Pero sana, bawas-bawasan mo ang bisa ng orasyon mo. Hindi ako makahinga. Ngumiti lamang si Mang Pasyong. Sinimulan ang detalyadong pagsasalaysay ng pakikipagkasundo. Detalyado upang mas maunawaan, dahil kung malabo ang paningin ng elementong ito, mas mahina ang pag-unawa. Ilang beses pang inulit-ulit upang maintindihan ng mabuti. Ang dami mong pakiusap, matanda ka. O siya, gagawin ko ang lahat ng yan. Basta magbigay kayo ng alay. Matatamis. Saka yung sinisindihan niya. Sigarilyo ba ang tawag doon? Samahan mo na rin ang barya. Ialay sa dulo ng taniman sa loob ng 3 araw. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo naman. Dapat naintindihan mo rin ang nais kong mangyari. Huwag naman sanang maulit ang naganap noong huli, ha? Ilang beses pa kitang tinawag. Matagal din bago mo tinantana ng biktima. Oo na. Basta ang mga sinabi ko, sundin mo. Nako, ilang buwan kaya ako makukulong sa lupa dahil sa kasunduan. Bawas-bawasan mo ang bisa ng orasyon mo. Matapos magsalita ng elemento, tinignan niya si Mang Soryo. Nakadikit ang dalawang kilay sa pagtataka. Pare, wala ka namang kasama sa loob pero parang meron. May kinakausap ka. Hindi ba talaga kayang makita ng ordinaryong tao yung mga ganong elemento? Parang gusto ko makita yung itsura eh. Kung iba yung nakakita sa ginagawa mo, malamang iisipin baliw ka. Nako pare, huwag mo nang pangarapin na makita ang mga elemento dahil minsan nagiging perwisyo. May iba kasi na kapag nalaman na nakikita mo sila, hindi ka natatantanan. Palaging nakasunod sa'yo, minsan pa tatakutin ka. Ano pala,
Ang mga dapat mong gawin ihanda ang mga alay. Sa loob ng 3 araw gawin mo, bawat 6:00. Huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita. Kinakailangan ng orasyon ng bawat alay. Kapag nakumpleto natin, unti-unting babalik ang iyong biyaya. Pare, hindi ba delikado yan? Mamaya may kasama ng lason yung ibabalik sa amin Sa halip na makinabang, mamatay pa kami. Pare, walang ganyan. Sa katunayan, nasa loob lang ng kamalig ang mga animo. Hindi lang nakikita dahil sa ginawa ng elemento. Sa oras na matapos natin ang pag-aalay, mawawala ang bisa na ginawa niya. Babalik ng tuluyan ang mga ninakaw. Pagkatapos ng lahat ay nagpaalam na ang albularyo. Sinabihan niya rin ang pamangkin tungkol sa mga alay upang maisabay na ito sa proseso. Pagkarating sa tahanan, nakaramdam siya ng mabigat na presensya, mga yapak sa bubong at mumunting kalusko sa dingding. Hindi nagtagal natukoy kung anong klaseng elemento ang kasalukuyang nanggugulo. Ano ba tong nanggugulo, duwende? Nag-usap na tayo Ay nako, ano kayang pakay ng bubuit na to? Kaibigan, alam kong ikaw yan. Hindi na kailangan pang lumikha ng anumang ingay. Kung may pakay ka sa akin, halika mag-usap tayo. Hinila ng albularyo ang 2 bangko. Naupo sa isa. Ang isa naman ay inalok sa elemento. Ilang sandali pa mukhaan silang nagkaharap ng duwende. Masama ang titig sa kanya. Bakit parang ako pa may atraso sa'yo? Wala naman akong utang para titigan mo ng ganyan. Ayus-ayusin mo nga yung tingin mo. Ilang taon na tayong magkaibigan, pero hindi mo ako mapagbigyan. Binilinan mo ng pangontra ang dalaga, hindi na ako makalapit. Abat, pasaway ka talaga. Hindi ka ba naawa sa dalagang yon? Sa tuwing paparito para magsumbong, humahagulgol at halatang buong gabing umiyak. Sinasagad mo ang pananakot Binigyan ko ng pangontra para tantanan mo na. Kaibigan, tama na. Maawa ka sa mga kababaryo natin. Hindi. Gusto ko talaga ang dalagang yon. Kunin mo ang pangontra. Gusto ko siyang pagmasdan sa malapitan. Nasasabik ako sa kanya. Ay naku naman, Diyos por santo. Hindi kita maintindihan. Bakit ba binabalik-balikan mo si Aling Lagring? Patawarin sana ako nung may kapal sa sasabihin ko. Matandang dalaga yon, malaki yung bunganga. May agwat yung bawat ngipin, minsan lang maligo. Tapos hindi naman kagandahan. Pasama pa yung ugali. Ano ba talagang nagustuhan mo sa babaeng yon? Lakas mo manlait Perpekto ka ba? Mas pangit ka pa nga Gurang na to. Akala mo naman kagwapuhan. Basta, walang makakabigil sa akin. Gusto ko sila Green. Tanggalin mo ang pangontra. Napakamot na lamang sa ulo ang albularyo. Nagpipigil ng tawa habang hinahatid ng tingin palis ang duwende. Sa bintana pa ito dumaan. Ay nako, nakakatawa talaga to. Kung hindi problema na mabiktima ang laman ng usapan, pag-ibig niya naman. Ibang klaseng magmalang elementong to Hindi nagkakagusto sa magandang babae. Ay talagang doon pa sa malabruha. Walis na lang yung kailangan ng matandang yun, lilipad na yun Pambihira. Bukod sa aran, itong duwende ay isa rin sa elementong nagbibigay ng perwisyo sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas magmula nung nagkakilala. Paiba-iba ang binibiktima. Pero ngayong taon ay tanging si Aling Lagring ang binabalikan. Sinabihan na pero may katigasan ng ulo. Patuloy pa rin sa pambibiktima sa matandang dalaga. Kinabukasan maagang nagpunta si Mang Pasyong sa kabilang sakahan. Doon sa hindi pa nakakapag-ani. Dumalaw upang magtanong na rin ng presyo. Kapag mura ang bentahan ay bibili ng maramihan. Hindi lamang para ipagiling, kung hindi upang makapagluto ng pintos. Isang uri ng kakanin na ang pangunahing sangkap ay mais. Natutunan nito sa yumaong asawa na galing sa probinsya ng Cebu. Pero sa halip na presyo ang marinig, problema ang bumungad. Nababahala ang mga magsasaka
sa posibilidad na mang biktima ang Aran. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakikinig. Sa ngayon nakulong sa kanyang orasyon ng nilalang, kaya kahit papano nabawasan ang problema niya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya ng tahanan dala ang mais. Habang abala sa kusina, naghahanda ng mga sangkap sa pagluluto ng pintos. Napansin ng albularyo ang presensya ng duwende sa bakuran. Batay sa enerhiya nito ay galit na galit. Nagwawala sa kanyang maliit na taniman. Winawasak ang punla at mga halaman. Hindi na lamang pinuna. Baka imbis na matapos ang gawain, ibang problema pa ang maatupag. Iniwasan na lamang ang kaibigang duwende upang hindi na sila magtalo. Ipinagpatuloy niya ang gawain at natigilan muli nang mapansin ang isang bagay. Umalingasaw ang matinding amoy. Hindi samyo ng anumang patay, kung hindi ng isang duwende. Pero hindi ito ang duwende na nakakausap. May hatid pang matinding banta. Nagmamadali siyang lumabas upang matignan ng paligid. Hinanap ang pinagmula ng amoy. Lumakad pa sa unahan, pero ang tanging naabutan ay maliit na bakas ng paa sa daanan. Wala na ring nakita kaya bumalik na lamang sa loob. Inatupag ang naudlot na gawain. Inisip na baka napadaan lamang ang bagong elemento. Pagsapit ng 6:00, nasa dulo siya ng taniman. Hinahanda ang mga alay para sa gagawing ritual. Kasama niya si Mang Soryo at ang pamangkin na si Junjun. Isang mahabang katahimikan muna ang namayani bago simula ng orasyon. Paraan upang mabigyan ng respeto ang aalayan. Ilang minuto lamang ang ginugol ng ritual. Tinapos ito kagad. Isa-isang nag-alisan ang mga kasama hanggang siya na lamang ang naiwan. Nagtungo siya sa unahan upang bigyan ng sarili ng oras para maglibang. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yun. Ito ang paborito niyang pagmasdan. Naupo sa damuhan at tumingala sa kalangitan. Sisimulan na sana ang pagbabalik tanaw sa mga alaala kasama ang yumaong asawa. Nakarinig siya ng sigaw. Sinundan ang pag-alingaw-ngaw ng boses. Malakas ang sigaw pero hindi galing sa malapitan. Batay sa kanyang kakayahan, nagmumula ito sa ibang dimensyon. Ay nako, kung kailan ako magbabalik tanaw, umaarangkada na naman ang mga elementong to. Puntahan ko na nga lang ng maayos na. Marahan siyang tumayo. Nakiramdam sa paligid. Nang mapansin ang punso sa unahan, nagkaroon ng ideya kung saan galing ang ingay. Dumakot ng kaunting lupa at inamoy. Pagkatapos ay nagsagawa ng orasyon. Bumungad ang isang duwende sa kanyang harapan. Taglay ang samyo na naamoy niya kanina sa bahay. Masama ang tingin nito sa kanya. Sinubukang labanan ng dasal pero hindi nakayanan ang matinding epekto. Humandusay na lamang ito at nanghina. Nagtamo ng sugat sa muka matapos tamaan ng pangontra. Ano ba yan? Maingat akong dumaan sa tahanan mo pero nahuli pa rin pala. Pwede bang hayaan mo na lang ako? Puro ka pangingialam eh. Wala kang ibang ginawa kundi mangialam sa aming buhay. Hindi ba pwedeng magbulag-bulagan ka na lang? Ilang kalahi ko nang napuksa mo. Ngayon ako naman. Kapag ako nakaganti, sisiguraduhin ko hindi magtatagal ang buhay mo. Aba, ang lakas ng loob mong magsalita, matabang duwende. Ikaw naman tong may atraso. Sino ba ang biniktima mo ngayon? Nananahimik ang kababaryo ko, ginugulo mo. Itigil mo na yan. Ikukulong kita sa ilalim ng lupa. Wala ka karapatan na magutos. Isa ka lamang hamak na matanda na walang ibang maisip kung hindi mangialam sa buhay naming mga elemento. Ikaw kamong makinig, tumigil ka sa pangimasok. Huwag mong hintayin na dumating pa ang araw na tugising ka namin. Hindi mo magugustuhan ang gagawin namin. Tumawa si Mang Pasyong. Pagkatapos ay muling nag-orasyon. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng elemento. Mas lalong lumaki ang natamong sugat.
hanggang sa napuruhan ang kanang mata. Nang hindi na makayanan ay lumod ito, nanghingi ng kapatawaran. Huwag mo ko patayin, pangako. Papakawalan ko na ang bata, tama na. Ikakamatay ko kung hindi mo ititigil ang orasyon mo, tama na. Hindi mo ako madadala sa ganyang salita. Kung gusto mong tantanang kita, ibalik mo ang bata. Ora mismo, dalian mo. Sa isang kurap, lumitaw ang batang babae. Wala na sa sarili. Nakatulala at nanghihina. Binalikan ng pansin ni Mang Pasyong ang duwende na nagbabalak pang tumakas. Ang bilis mo naman. Lumingon lang ako sandali. Nagbabalak ka na umalis. Dito ka muna. Hindi pa tayo tapos, huwag kang bastos. Ano pa ba ang gusto mo? Binalik ko na yung bata. Hindi mo ako maiisahan. Meron pang isang bata. Akin na, bago kita tuluyan. Ang liit-liit mo. Nag-iipon ka ng tao dyan sa punso mo. Pagkain ng imbakin mo, hindi ka babaryo ko. Akin ang isang bata. Binalik ng duwende ang isa pang bata. Nakiramdam pa si Mang Pasyong. At dahil wala nang napansing presensya ng tao, tinapos niya ang orasyon. Pero pagdurusan nito ay habang buhay. Hindi na makakapangbiktima ng kung sino, mamumuhay sa kailaliman ng lupa ang duwende. Makikita pa naman ang mundong ibabaw, pero hindi na makakapanggulo sa mga tao. Dinala ni Mang Pasyong ang 2 bata sa kanilang tahanan matapos alisin ang sumpa na ibinigay ng duwende. 2 araw na palang nawawala ang mga ito. Binalak ng mga magulang na humingi ng tulong sa otoridad, pero nakarating na sila bago mangyari. Salamat sa Diyos at nakita mo ang 2 bata, Pasyong. Ang lilikot kasi ng mga yan eh. Sinabihan ko wag nang maglakwat siya. Yan, natitigas ng ulo. Hindi natin masisisi ang mga bata, Lauro. Likas silang malikot eh. Lalo pa sa murang edad nila. Nasaan ba kasi mga magulang, dapat binabantayan yan. At para sa kalaman mo, hindi basta-bastang lugar natagpuan ko yung 2 yan, ha? May ideya ako. Pasyong tinangay ng duwende mga yan eh. Paano ba kasi? Sa tuwing makikita ang umbok na lupa, lalapit tas doon maglalaro. Ang malala pa huhukayin at wawasakin. Nung nalaman ko, pinagsabihan ko yan eh. Iwasan yung mga punso dahil maaaring may nakatirang elemento. Ayun, tumpak nga. Mas ingatan nyo sa susunod. Wala ka nang dapat alalahanin. Konting oras na lang babalik na yung malay niyan. Naialis ko na yung sumpa ng elemento sa kanila. Pagpahingain mo lamang. May ba tayo? 2 araw na palang nawawala, tapos ngayon nyo lang naisipang hanapin. Pasensya na ho kayo talaga, Manong. Kahit anong sabihin ko kasi, ang hirap paniwalain ng mga magulang niyan. Maraming salamat ho sa inyo ha. Dumito ho muna kayo para makapagpasalamat man lang kami. Uminom ho muna tayo. Ay nako, wag na. Hindi ako umiinom kapag masyado ng malalim ang gabi. At isa pa, may naiwan akong gawain sa bahay. Magpapaalam na ako. Kung sakaling may reklamo mga bata, sabihan mo ko kagad. Matapos ng kaganapang iyon, ipinagpatuloy ni Mang Pasyong ang buhay. Sa katunayan, ito na talaga ang buhay ng matandang antingero. Paulit-ulit itong nangyayari sa kanya sa tuwing manggagambala ang mga elemento. Kung sa iba salot at disgrasya ang turing sa mga elemento, hindi para kay Mang Pasyong. Maaaring nang bibiktima o naglalaro ang mga kaibigan niyang duwende at aran. Pero kung pag-aaralang mabuti, sila ang dahilan kung bakit sagana ang buong baryo, kung bakit hindi naghihirap ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Sa inaba ng panahon niyang nakakasalamuha ang mga ito, wala pa silang pinatay na tao o hayop. Sadyang mapaglaro lamang ang mga duwende at aran. Ito ay natural na sa kanilang buhay. Tanggap ni Mang Pasyong sa sarili na kaya siya nabuhay sa mundong ibabaw upang panatiliin ang balanse sa nasasakupan niyang baryo. Alagaan hindi lamang ang mga tao, kundi pati na rin mga elemento. Para sa kanya, kung salot para sa iba, kayamanan at kaibigan naman,
ang tingin niya sa mga elemento. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay mahabang isang bagsak. Para sa mga nakapakinig na, pwedeng iskip ang kwento para ito sa mga kabayan natin na gustong magmarathon. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Huwag na huwag kang pupunta sa bahaging iyon ng kagubatan, Ruben. Masyadong delikado. Bukod sa napakasukal, nagkalat din sa lugar ang mga alimatok. Sinasabi din nila, may naninirahang matandang mambabarang sa lugar. Nang mga panong ito ay 9 na taong gulang pa lamang si Ruben. Lumaki sa pangalaga ng kanyang lolo Mitoy dahil maaga itong naulila sa mga magulang. Ang kanyang ina ay namatay sa aksidente at ang ama ay nasawi sa kalagitnaan ng pangangaso sa kagubatan. Hindi ba doon din sa gubat na yun namatay si tatay? Oo, sa mismong gubat na yon. Pumasok ang tatay mo at hindi na muling nakalabas. Kaya pinagbabawalan kitang pumasok sa lugar. Eh di may mas dahilan akong pumasok doon namatay si tatay. Hanapin ko yung katawan niya para maibalik sa atin at mailibing ng maayos. Ay nako, hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Ang tatay mo ay isa sa mga matatapang na tao dito sa baryo. Isa din siya sa pinakamatalinong mga ngaso. Pero maging siya, hindi nakabalik. Walang bakas na naiwan. Walang palatandaan. Ayokong pati ikaw ay mawala. Ikaw na lang ang natitirang alaala ng iyong ama. Nag-iisang anak nito ang ama ni Ruben. Kaya gano'n na lang ang pag-iingat ng matanda sa apo. Sa paglipas ng taon, lumaking masunurin si Ruben hanggang sa naging binata ito. Kinalakyan niya ang simpleng pamumuhay. Tinalikuran ang dating pangarap na maging mangangaso kagaya ng ama. Sinikap ni Mang Mitoy na pag-aralin ang binata sa sekundarya para kahit papano ay magkaroon nito ng magandang kinabukasan. Lumipat din sa bayan ang maglolo para mailayo si Ruben sa buhay na kinalakihan ng kanyang ama. Ngunit sadyang matimbang ang tawag ng pangarap ng binata. Matapos mag-aral ng sekundarya, naganap ito ng trabaho. Hindi inaasahang nakapasok ito bilang boy sa isang tahanan. Ang may-ari ng bahay ay mangangaso. Dito nakilala ng binata ang kaibigang si Nilo. Naging malapit ang dalawa. Dahil sila ang palaging magkasama sa tahanan, bihira ding umuwi ang kanilang amo. Sa tuwing darating ito ay may dalang hayop na nahuhuli galing sa pangangaso. Ito lang ang tatandaan mo, Ruben. Ayaw ni amo na pinakikialaman ng kanyang mga kagamitan. Bawal ka rin pumasok sa bodega sa baba. Maliban na lang kung siya mismo ang nag-utos sa'yo. Habang iniikot sa paligid ng tahanan si Ruben. Ano ba ang pangalan ng amo natin? Hindi ko pa siya nakikita simula nang makapasok ako dito eh. Brandon ang pangalan niya. May katandaan na din pero matipuno yung pangangatawan. Mukha lang suplado pero mabait naman. Walang kalamalamang dalawang umuwi pala ang kanilang amo. Laking gulat ni Ruben nang makita nito ang isang malaking kulungan na may laman na buhay na lalaking usa. O Nilo, nandyan na ba yung kulungan na yan? Parang ngayon ko lang kasi nakita eh. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Dali-daling hinila papasok si Ruben sa loob ng mansyon. Hindi Ruben, nandito si boss. Magbadali ka, baka hinahanap na tayo. Hindi nga ito nagkamali. Dahil habang naglalakad sa loob ng bahay, sinalubong sila ni Aling Marcia. Nandito pala kayong dalawa. Abay kanina pa dumating si Senyor Brandon. Pumunta na kayo sa garahe nang matulungan niyo siyang ibaba ang mga gamit sa sasakyan. Mabilis na lumabas sa garahe ang dalawa. Nakita ang isang matandang lalaking nakangiti. O mabuti naman, nandito na kayo. Pakibaba ng mga gamit ko sa kotse.
Nilo, ingatan mo ang mga kahon na yan ha. Dahil bala at mga baril ang laman yan. Opo amo, ako na po ang bahala. Tahimik naman si Ruben ng mga sandaling iyon. Habang nagtatrabaho, hindi nito maiwasang tignan ng amo. Makikita ang bakas ng karanasan sa mukha nito. Mga pilat at sugat na marahil ay mula sa mga nakaraang pangangaso. Matapos ipasok ang lahat ng gamit sa bodega, ipinatawag ng amo si Ruben para kausapin. Ruben, pinapatawag ka ni boss. Huwag kang mag-alala, mabait yun. Malamang kakausapin ka lang niya tungkol kung saan ka nang galing at magtatanong ng ilang bagay tungkol sa'yo. Tumango naman ang binata at kagad pumunta sa opisina ni Mang Brandon. Nakita nito ang matandang nakatayo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bahay. Ikaw pala ang bagong katawang ni Nilo sa gawain dito. Kilala mo naman siguro ako ano? Maaari ko bang malaman kung taga saan ka at paano ka napunta dito sa bayan? Oho, naipaliwanag ko sa akin ni Nilo ang lahat. Nakatira po ako dun sa kabilang baryo malapit sa paanan ng kabundukan. Naganap lang po ako ng mapapasukan dito sa bayan para kahit papano matulungan ko naman po yung lolo ko. Malapit ka pala sa kabundukan. Sabihin mo nga sa akin, maganda ba sa lugar na pinanggalingan mo? Sa totoo lang, kahit isa akong maangaso, ni minsan hindi ko pa nagalugad yung kabundukan sa kayong gubat natin dito. Siguro isang araw magpapasama ako sa'yo para malibot ko naman ang sarili kong bayan. Oo, malapit po yung dati naming tirahan sa paanan ng kabundukan Sakop po kami ng baryo ng San Martin kaya medyo malayo po kami sa bayan. Nahihirapan na po kasi ang lolo ko para mamili kaya lumipat po kami dito sa kabisera. Nagkwentuhan patungkol sa ilang bagay ang dalawa. Hanggang sa mabanggit ni Ruben ang tungkol sa kanyang ama. Totoo ba ang sinabi mo? Maangaso din ang tatay mo. Anong nangyari? Bakit hindi na siya nakabalik? Hindi ko po alam ang totoong dahilan kung bakit hindi na nakabalik yung tatay ko pero ayon kay lolo, pumasok sila sa kagulangan tapos hindi na muling nakalabas. Marami na akong naririnig na kababalagan sa bahaging yon ng gubat. Ang sabi ng ilan, may mambabarang daw na nakatira sa lugar na yon. Kaya natatakot ang maraming mangangaso na pumasok May ilan namang nagsabi na pag-aala-gala daw sa lugar na yon ng isang amomongo. Noon gusto ko ring pasukin ang lugar na yon pero kalaunan, hindi ko alam kung bakit biglang nawala yung interes ko Sinabi ko din kay lolo noon paglaki ko, hanapin ko si tatay para maiuwi ang bangkay niya. Pero gaya nyo, nawala rin yung interes ko na pasukin yung kagulangan. Sa isip-isip ko, wala naman ako mapapala dun Hindi nito inaasahan ang susunod na sasabihin ng amo. May karanasan ka ba sa pangangaso, Ruben? Sa nakikita ko sa'yo, batak ang katawan mo Sanay ka sa mabigat na trabaho kaya naisip ko, baka kahit papano may alam ka sa panguhuli ng mga hayop. Marunong po akong manghuli ng ibon at maliit na hayop, pero hindi po kagaya nyo. Sapat na yung karanasan na yon. Sa susunod na lakad ko isasama kita Sasanayin bilang maangaso. Nakikita kong malaki ang pag-asang maging mahusay ka sa larangang ito. Sayang ang katawan mo kung hindi mo gagamitin sa tama. O siya, ipapatawag na lang kita kapag may papagawa ako. Lumabas na sa silid si Ruben. Dumiretso sa labas ng tahanan kung nasaan si Nilo. Kasalukuyan itong naguhugas ng sasakyan ni Mang Brandon na punong-puno ng putik. O ano, nakilala mo na yung amo natin? Oo, nakilala ko na siya at gaya ng sinabi mo, may pagka-strikto pero nararamdaman kong mabait siya Inaya niya pa nga akong sumama sa pangaso Talaga? Bihirang mag-aya si amo sa mga katulong niya. Maswerte ka kung ganun Nakuha niya kagad ang tiwala mo. Matapos ang trabaho ay nagpahinga ang dalawa. Kinabukasan maagang bumangon upang maglinis sa paligid.
Habang nagwawalis, ipinatawag ni Mang Brandon si Ruben. Bakit po, amo? May kailangan po ba kayo? Ruben, halika. Samahan mo ako sa bodega. May ilang bagay akong gustong ipakita sa'yo. Sa susunod na linggo lalakad uli ako Mangangaso ako at gusto kong sumama ka. Sumunod ang binata papunta sa bodega. Tumambad sa kanya ang napakaraming koleksyon ng baril at iba pang kagamitan sa pangangaso. Ang mga nakikita mong kagamitan ay ilan lang sa mga paborito kong gamitin. Mamili ka sa mga baril na yan at tuturuan kita kung paanong gamitin. Hindi makapaniwala si Ruben sa sinasabi nito. Walang pagdadalawang isip siyang lumapit sa mga nakasabit na baril at nagsimulang mamili. Ngunit walang natipuan ng binata, kaya naman ibinaling nito ang tingin sa mga pana. Mas gusto ko pong gamitin ng isang to. Tahimik, tapos magaan. Haba mahusay Alam mo kung ano ang dapat gamitin. Tamang-tama, dahil baboy ramo ang bala kong hulihin sa susunod na linggo. Hindi bagay ang maingay na baril sa lakad na yon. Pag-aralan mo kung paanong gamitin ang panang yan. Para sa susunod na linggo handa ka na. Sinamahan nito si Ruben sa likod ng tahanan kung saan maaari siyang magsanay. Walang ibang ginawa ang binata kung hindi pag-aralan ang paggamit ng pana. Hindi nagtagal ay nagamay niya ito. Nagulat si Mang Brandon. Napakabilis matuto ng binata. Meron kang natural na husay sa paggamit ng pana. Masisigurado kong handa ka na. O siya, magpahinga ka. Tinignan nito ang mga tama ni Ruben. Hindi makapaniwala na gawa ito ng isang baguhan na noon pa lamang nakahawak ng ganong uri ng sandata. Sumapit ang araw ng pangangaso. Hindi maipaliwanag ni Ruben ang mararamdaman. Nakasakay ito sa likod ng kotse nang tawagin siya ni Mang Brandon. Ruben, iho, dito ka sa loob nang may makausap naman ako. Medyo malayo ang biyahe natin Pumasok ang binata sa sasakyan. At habang nasa biyahe nag-uusap ang dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Pinaliwanag ni Ruben ang tungkol sa kanyang kabataan at ang pangarap nito na maging mangangaso. Inabot ng halos 1.5 oras ang biyahe bago sila nakarating sa lugar. Nagulat si Ruben dahil ang lugar kung saan sila huminto ay ang mismong daan papunta sa Kagulangan. Malapit lang po dito yung dati naming bahay. Naroon lang sa kabilang dako at ang daang ito papunta sa Kagulangan. Oo, Ruben. Papasukin nating dalawa ang lugar na ito. Hindi ba pangarap mo makapasok sa Kagulangan? Pwes ito na ang pagkakataon mo. Wala kang dapat ikatakot dahil may makasama tayong tauhan. Hindi naman po ako natatakot Hindi lang ako makapaniwala na sa wakas mapapasok na natin yung lugar na to. Nandito pa rin po kasi sa akin yung pag-asa na makikita ko yung katawan ng tatay ko Kung ganon, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang pag-akyat para hindi tayo butin ng tangali. Habang naglalakad, nanumbalik kay Ruben ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang lugar na yon ang nagsilbing palaruan para sa binata. Ilang taon ang nakalipas nang umalis sila sa lugar, kaya malaki ang pinagbago ng paligid. Lalo nang kumapal ang mga puno at halos hindi na makita ang dating daanan. Gayunpaman, kabisado ni Ruben ang lugar, kaya nauna itong naglakad sa pangkat. Mas mabilis ang daanang ito papunta sa ilog, amo. Madali nating mararating ang kabilang bahagi ng ilog dahil may tulay na gawa sa natumbang puno ng bulis sa gawing yun. Habang itinuturo ang daan, kinakailangan nilang tumawid sa ilog bago marating ang paanan ng kabundukan na sumasakop sa Kagulangan. Kung ganon, yon ang daang tatakin natin. Matapos makatawid sa ilog, nagpa siya silang magpahinga sandali.
Lalo pat nakita ng mga ito kung gaano katarik ang daan paakyat sa kagulangan. Habang naghahanda ng makakain, isang matanda ang lumapit sa kanila upang makahingi ng tubig. Magandang umaga sa inyo. Maaari ba ako makahingi ng tubig? Mangyari kasi nabitawan ko sa daan ang aking sisidlan. Natapon ang lahat ng laman eh. Kaunti lang naman ang kakailanganin ko. Sakto lang para makarating ako sa itaas. Nagulat si Ruben sa sinabi nito. Alam niyang walang nakatira sa kagulangan. Pero dahil sa haba ng panahong nawala siya, naisip ng binata na maaaring may ilang residente ang naninirahan sa bandang paanan nito. Bigyan mo ng tubig ang ating panauhin, Ruben, nang makatuloy siya sa paglalakbay. Kinuha ng binata ang sisidlan nito. Nilagyan ng tubig. Bago umalis ang matanda, nagtanong ito sa kanya kung ano ang pakay nila sa lugar. Napapansin ko, sa loob ng mahabang panahon, kayo pa lang ang grupong nagpunta sa lugar na ito. Maaari ko bang malaman ang pakay nyo? Papasukin namin ang kagulangan, Manong. Mga mangangaso ang kasama ko. Mangangaso? Ano naman ang huhulihin nyo sa kagulangan? Ay parang wala naman akong nakikitang hayop doon na pwede nyong tugisin. Mamaya niyan, kayo pa ang habulin ng mga yon at gawing hapunan. Napatayo si Mang Brandon dahil sa sinabi nito. Anong ibig niyong sabihin, Manong? Ano pong uri ng hayop ang nakatira sa kagulangan? Maraming uri ng hayop ang nakatira doon. Mula sa pinakamaliit na alimatok hanggang sa pinakamalaking sawa. Nagkalat din sa lugar na to ang mga paniking sumisip-sip ng dugo. Hindi ko pa nababanggit ang makamandag na insektong nananahan sa mga tuyong dahon sa pinakapaanan ng gubat. Mukhang masaya nga ang pumasok sa kagulangan ah. Maraming salamat sa pagpapaalala, Manong. Walang anuman. O siya, mauuna na ako at baka abutan pa ako ng ulan sa daan. Matapos ay umalis na ito. Kilala mo ba yung matandang yon, Ruben? Ngayon ko lang din siya nakita dito, amo. Hindi ako sigurado kung matagal na siyang naninirahan o bagong lipat lang eh. Hindi rin kasi ako madalas magpunta sa lugar na to. Ang totoo lang, ngayon lang nga uli ako nakapasok dito sa loob ng ilang taon. Ganun ba? O siya, tapos na magpahinga ang lahat. Magpatuloy na tayo sa pag-akyat. Mukhang aabutin tayo ng malakas na ulan ah. Kailangan nating marating ang tuktok ng burol bago tuluyang bumagsak ang ulan. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat. 30 minuto ang nakalipas. Narating nila ang tuktok ng burol. Doon nagtayo ng mga tolda. Inilabas ng mga tauhan ni Mang Brandon ang kanilang mga baril. Bakit po nila inilalabas ang mga dalang baril? Malayo pa po tayo sa mismong lokasyon. Ilang kilometro pa ng malawak na kagubatan ang kailangan nating daanan. Hindi natin kabisado ang lugar na ito, kaya mabuti ng maganda. Delikado ang kagubatan, lalo na kung gabi, Ruben. Kaya hindi ka dapat magtiwala. Sang-ayon naman si Ruben sa sinabi nito. Dahil maging ang kanyang lolo Mitoy, palaging nagbibilin sa kanya tungkol sa lugar. Nang gabing iyon ay bumuhos ang malakas na ulan. Nanatiling nakabantay ang mga tauhan ni Mang Brandon. Hindi rin makatulog si Ruben dahil ito ang unang beses niyang matutulog sa kagubatan sa loob lamang ng isang tolda. Kinabukasan maagang nagsipagbangon ng pangkat at habang nagpapakulo ng tubig para sa kape. Muli na namang nakita ni Ruben ang matandang nangingi sa kanila ng tubig. Meron siyang pasan ng mga tuyong kahoy. Inilapag ito ng matanda at naupo upang magpahinga. Nilapitan ito ni Ruben upang kausapin. Manong,
Malapit lang ba yung tahanan nyo dito? Nagulat ang matanda nang makita ang binata. Aba, ay kayo na naman. Hindi ko akalaing tutuloy kayo sa pag-akyat ah. Napakalakas ng ulan kagabi. Hindi naman po kami naabutan sa daan kaya ayos lang. At isa pa, desidido ang amo kong mangaso sa kagulangan eh. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, binata. At sana naman sundin mo ang payo ko. Delikado ang pagpasok sa kagulangan. Wala pang taong pumasok sa lugar na yon ang nakalabas. Kaya hanggat maaari, huwag nyo nang ipilit ang pagtuloy. Alam ko rin ho yun, Manong. Pero desisyon po ng amo ko'y masusunod eh. Hindi po ako pwedeng tumanggi. Gustuin ko man, natatakot ako mapagalitan. Alam mo, higit kanino man ang panganib na dala ng kagulangan. Dito namatay ang iyong ama at walang nakitang bakas ng kanyang mga labi. Kaya kung pinapahalagahan mo ang buhay mo, umalis ka na. Matapos ay muli nitong pinasan ang kanyang dalang panggatong at umalis sa lugar. Teka, sandali Manong. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Escobar. Escobar ang pangalan ko. Nagpatuloy na ito sa paglalakad hanggang sa tuluyang maglaho sa kadiliman ng gubat. Napansin naman ni Mang Brandon na nakikipag-usap ang binata kaya tinawag niya ito. Sinong kausap mo dyan, Ruben? Mabilis na lumapit si Ruben at tumugon. Yung matanda po kahapon na nangingi ng tubig sa atin. Nakita ko siya uli eh. May mga tinanong lang ako na ilang bagay. Ganun ba? O siya, maganda ka na. Tapos na magkape ang mga tauhan ko. Teka, sandali lang po amo. May sinabi po kasi siya sa akin eh. Tungkol sa pagpasok natin sa kagubatan. Masyado daw pong delikado kaya pinayuhan niya akong wagdang tumuloy. Pero syempre, kayo pa rin po masusunod. Alam mo bang sa delikadong pamamaraan ako nabubuhay? At isa pa, hindi ba gusto mong matuklasan ang nangyari sa iyong ama? Oo naman po amo. Gusto ko rin po iuwi ang mga bangkay niya para mabigyan ng maayos na libing. Pangarap ko ito simula pa pagkabata. Kung ganon, wala naman palang dahilan para hindi tayo tumuloy. Ngayon kung handa ka na, aalis na tayo. Nagsimula nang umakyat ang pangkat nila Ruben at habang papasok sila sa lugar, lalong kumakapalang mga puno at mga baging na nakabalot sa mga ito. Mukhang totoo nga na walang nakakapasok sa gubat na ito ah. Wala pa akong nakikitang palatandaan o bakas na mga tao. Nasa bungad pa lang sila ng kagulangan ng mga sandaling iyon, ngunit nahihirapan ng makapasok ang pangkat. Kagaya nga ng sinabi ni Lolo Timoy, mahirap pasukin ang gubat na ito, kaya paniguradong mahirap ding makalabas. Sa isip ng binata, ito marahil ang dahilan kung bakit hindi nakabalik ang kanyang ama. Patuloy na naglakad ang pangkat. Napansin ng binata na hindi naghahanap ng pwesto ang mga tauhan ni Mang Brandon na tila ba may kung anong sinusuyod sa agubatan. Mukhang mailap ang hinahanap ko ah. Maganda kayo dahil baka manatili tayo ng ilang araw dito. Inabot lang ng maghapon ng pangkat sa loob ng gubat. Ngunit hindi man lang sila nakakita ng kahit ligaw na hayop na maaari nilang hulihin. Bumalik ang mga ito sa paanan ng kabundukan upang magpalipas ng gabi. Kinausap ni Mang Brandon ang mga tauhan. Hindi sinasadyang narinig ni Ruben ang mga ito. Mukhang wala naman sa lugar na to yung hinahanap nyo, boss. Talagang mailap ang isang yon. Lalo pat alam niyang tinutugis natin siya. Wika ng isa sa mga tauhan ni Mang Brandon na itago na lang natin sa pangalang Bart. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang mambabarang na yon. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang marinig ang sinabi ng matanda. Napagtanto nito na hindi hayop ang tinutugis ng grupo kung hindi isang mambabarang.
Sa isip niya, ano ang magiging panama nila sa isang mambabarang? Alam ni Ruben ang kakayahan ng mga ganitong nilalang. Marahang naglakad ang binata palayo. Hindi ito nagpalata. Alam niya na ang totoong pakay ni Mang Brandon. Kinabukasan, madilim pa lang ay naglakad ito papunta sa kabilang dako. Sinubukan ni Ruben na hanapin ang tahanan ni Tandang Escobar. Hindi naman nabigo ang binata. Nakita nito ang isang kubo na nasa tabi ng maliit na talon. Umuusok sa bandang kusina, kaya alam ni Ruben na gising na ang sinumang nakatira sa lugar. Kumatok si Ruben. Ilang minuto lang ang nakalipas ay pinagbuksan ito ng matanda. Mukhang naligaw ka yata, binata. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ng matanda. Tandang Escobar, may sasabihin po sana ako at may itatanong na din. Ganun ba? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong sabihin at doon ko sasagutin ang katanungan mo. Huminga ng malalim si Ruben. Nagsimula itong magkwento. Hindi po hayop ang hinahanap ng amo ko dito sa lugar, kung hindi isang mambabarang. Ngayon, ang katanungan ko po, meron bang nakatirang mambabarang sa gubat? Napangiti si Tandang Escobar sa tanong ng binata. Kalaunan ay tumawa ng malakas. Mambabarag? Nako, paano naman nasabi ng amo mo na may mambabarang sa lugar na ito? Ang mga taga-syudad talaga, oo. Ang mabuti magkape ka muna nang mainitan yung sikmura mo kung ano nung sinasabi mo . Yun po ang narinig ko sa kanila at hindi sila titigil sa pagsuyod sa buong kagulangan hanggat hindi nila nakikita ang mambabarang na yun. Hindi ko alam ang buong kwento, Manong, pero sigurado kong seryoso ang amo ko. Kung ganon, wala siyang mahanap na mambabarang sa lugar na ito. Ay nako, mga mayayaman talaga. Nagsasayang lang ng pera sa mga walang kwentang bagay. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa grupo mo pagkatapos mong magkape. Wala kayong mapapala dito kahit anong gawin niyo. Hindi na nagsalita pa si Ruben. Matapos ubusin ang kape ay bumalik ito sa kampo. Nakita ng binata na nagkalat ang mga kagamitan. Wala na sa lugar ang mga tauhan ni Mang Brandon. Nakahandusay naman sa lupa ang matanda. Amo, naririnig niyo ba ako? Ano pong nangyari dito? Nasaan po mga tauhan niyo? Nagmulat ang matanda. Laking pasasalamat nito nang makita ang binata. Mabuti na lang at dumating ka. May kung anong nilalangan lumabas mula sa gubat. Sinugod kami. Maraming maliliit na itim na hayop, mukhang paniki. Pero alam kong hindi pangkaraniwang paniki ang mga yon. Isa-isang kinagat ang mga tauhan ko. At ang malaking nilalang naman, tinangay ang mga walang malay nilang katawan. Habang nagpapaliwanag ang matanda, biglang nakarinig ng kaluskos si Ruben. Kaya dali-dali nitong dinampot ang kanyang pana. Inalalayan si Mang Brandon papunta sa ligtas na lugar. Dito lang po kayo, Manong. Hindi po ligtas sa paligid. Alam kong nandito pa kung ano ang sumugod sa inyo. Habang nakatutok ang pana, iniikot niya ang tingin sa lugar. Pilit hinahanap kung saan magmumula ang nilalang. Nakahinga ng maluwagang binata nang makita si Tandang Escobar. Naglalakad dito papunta sa kanila. Ibaba mo yung pana mo, makakasakit ka lang . Ano ba ang nangyari dito? Tanong ni Tandang Escobar. May kung anong sumalakay sa amin . Hindi mapaliwanag ni amo pero tinangay nito mga tauhan niya papasok ng kagubat. Mukhang alam ko na kung ano ang may gawa nito. Magbadali kayo at doon tayo sa bahay. Mas ligtas kayo sa lugar. Sa susunod ko na ipapaliwanag. Ang mahalaga, makalis kayo sa lugar na ito.
Mabilis namang inakay ni Ruben ang amo. Dinala sa tahanan ng matanda. Nagpaiwan naman ito para siguraduhin hindi sila masusundan. Inihiga ni Ruben ang amo sa isang papag habang tinitignan ang katawan kung meron bang sugat. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganong uri ng nilalang. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling eh. Nagulat ako dahil biglang lumitaw sa harapan ko ang halimaw. Huwag po muna kayo magsalita, amo. Maaari pong makasama sa inyo ang sobrang pag-iisip. Tumayo ito at kumuha ng mga halamang gamot sa labas ng bahay. Hindi sinasadya. Nakita ang isang aninong nakatago sa likod ng puno. Pasimple ang binata na hindi niya ito napansin. Patuloy lang sa pagkuha ng mga dahon. Bumalik sa loob ng kubo pagkatapos. Sumilip si Ruben sa maliit na siwang at muling nakita ang anino. Sa pagkakataong ito, figura ng isang taong nakatakip ang muka ang nakita niya. Dinampot ni Ruben ang pana. Itinutok ito kay Mang Brandon. Ano bang ginagawa mong bata ka? Ibaba mo yan at baka makasakit ka. Pasensya na po, pero hindi niyo ako maluloko. Alam ko na ang lahat. Palabas niyo lang ang biglang pagkawala ng mga tauhan niyo. Patuloy na nagkaila ang matanda. Ano bang sinasabi mo dyan? Sa palagay mo pepekein ko ang pananakit sa akin. Ikaw mismo ang tumingin sa katawan ko, hindi ba? Oo, ako nga ang tumingin. Taliwas sa kwento mo ang mga sinasabi ng pasamo sa katawan. Kung paniki ang sumalakay sa inyo, hindi ito magdudulot ng pasasabatok at bandang dibdib. Sinadya ang saktan para mawalan ng malay at ang mga tauhan nyo nakatago lang sa paligid. Ang totoo nyong pakay walang iba kung hindi si Tandang Escobar. Tumayo ang matanda at tumawa ng malakas. Ang galing ah. Hindi nga ako nagkamali sa akala ko sa'yo. Matalas nga ang isipan mo, pero huli na ang lahat. Napapaligiran na ang bahay na ito at sa oras na pumasok ang matandang mambabarang na yon, hindi na siya makakaligtas. At diyan ka nagkakamali. Pangkaraniwang matanda lang si Tandang Escobar. Hindi siya mambabarang. Talagang wala kang alam. Gusto mo bang malaman ang tungkol sa iyong ama? Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang banggitin nito ang tungkol sa kanyang ama. Ano? Tungkol sa tatay ko? Magsalita ka. Hindi ko alam kung nagkataon ba ang lahat o sinadyang magkita tayo. Pero kasama ko sa pangangaso ang iyong ama bago siya mawala. Alam mo ba kung sinong may kagagawan? Walang iba kung hindi ang pinagtatanggol mong matanda. Napatay ng mabangis na hayop ang tatay ko, kaya hindi siya nakabalik. Huwag mo kong linlangin. Muling tumawa ng malakas si Mang Brandon at nagsalita. Namatay nga ba ang iyong ama? Mukhang nagpapaniwala ka sa isang malaking kasinungalingan, bata. Naroon ako nang mangyari ang lahat. Tanging ako lang ang nakaligtas sa aming pangkat. Tugon ni Mang Brandon. Bigla namang bumukas ang pintuan at pumasok ang malakas na hangin. Nabitawan ni Ruben ng palaso. Dahilan para tamaan sa binti si Mang Brandon. Napasigaw ito dahil sa sakit. Kagad siyang napaluhod sa lupa. Pumasok naman sa kubo si Tandang Escobar. Huwag mong lasunin ang kasinungalingan ng isip ng binatang ito. Ruben, pumunta ka sa likuran ko. Bilisan mo! Dali-dali namang naglakad si Ruben papunta sa likod nito. Habang si Mang Brandon naman, binubunot ang palasong bumaon sa kanyang binti. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo uli. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, tanda. Masaya ako dahil nagkaroon ng ikalawang pagkakataon para patayin ka at makagante sa ginawa mo sa mga kapatid ko. Magaling ka rin eh. Hindi kita nakilala nung umpisa.
habang bumubunot ng itak. Alam mong walang magagawa ang itak na yan sa kapangyarihan ko. Binalaan na kita una pa lang. Hindi kayo dapat pumapasok sa isang pinagbabawal na lugar. Pinagbayaran ng mga kapatid mo ang kanilang kasalanan. Samantalang ikaw ay nagpakaduwag. Nagtago sa likod ng isang mabuting tao. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Sinong tao ang tinutukoy niyo? Walang iba kung hindi ang iyong ama. Ginawa siyang pain ng duwag na ito para makatakas. Teka, ano bang nangyayari? Gusto ko pong malaman ang katotohanan, Manong. Kung ganon, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang buong pangyayari. Ikinumpas ni Mang Escobar ang kanyang kamay. Nawalan ng malay si Mang Brandon. Saka nito sinimula ng kwento. Nangyari ang lahat ng sapilitang kunin ni Mang Brandon ang isang mutya sa gitna ng gubat. Ito ang binabantayan ni Tandang Escobar at bilang nag-iisang ermitanyo sa lugar. Katungkulan at panata niya, pangalagaan ng kanyang buhay ang nasabing mutya. Ito ang nagbibigay ng buhay sa kagulangan, kaya naman hindi hinayaan ng matanda na makuha ito ninuman. Ngunit sa kasamaang palad, nakalusot ang pangkat ni Mang Brandon. Matagumpay nila itong inilabas sa kagubatan. Lingid sa kalaman ng mga ito na ang kaakibat ng mutyang iyon ay ang sumpa ng kamatayan ng sino mang kaluluwang pumasok sa kagubatan. Nagsimulang kumalat ang kadiliman mula sa pinakasentro ng kagulangan. Dahil sa sobrang sukal ng lugar, hindi kagad nakalabas ang mga mangangaso kasama ni Mang Brandon ang ama ni Ruben. At para makaligtas sa kamatayan, inilagay ni Mang Brandon ang mutya sa bulsa ng ama ni Ruben. Itinulak ito pabalik. Kinain ng kadiliman ang ama ni Ruben. Magmula noon ay hindi na muli pang nakita. Hindi mapigilan ni Ruben ang galit nang marinig ang kwento ni Tandang Escobar. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, alam niya na nagsasabi ng totoo ang matanda. Sinubukan kong iligtas ang iyong ama ng mga oras na yon, pero wala akong magawa. Dahil tanging ang mutya lang ang makakapagpasya kung papalayain ba siya o hindi na. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagdatingan ang mga tauhan ni Mang Brandon. Walang tigil nilang pinaputukan ng kubo gamit ang kakayahan ng matanda. Nilukob nito sa kanyang roba si Ruben at inalis sa lugar. Napunta sila sa mataas na bahagi ng lupa, hindi kalayuan sa tahanan ng matanda. Tanaw ni Ruben kung paanong nabalot ng malalaking insekto ang kubo. Maging makamandag na ahas ay pumasok sa loob. Nagsigawan ang mga naroon hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang kapaligiran. Hindi akalain ni Ruben na isang mambabarang ang matandang tumulong sa kanya. Totoo pala ang sinabi ni Amo. Isa kang mambabarang. Depende kung paano mong titignan ang ginawa ko. Pero ang totoo, isa kong ermitanyong malawak ang kaalaman sa lihim ng kalikasan. Ang pambabarang ay isa lang sa mga taglay kong kakayahan. Ngayong tapos na tayo dito, anong balak mong gawin, bata? Kung ako ang tatanungin, gusto kong makuha si tatay. Pero alam kong imposible na ang bagay na yun. Imposible nga ba? Sabihin mo sa akin, nung nangarap kang maging mangangaso, ano ang naging dahilan mo? Siyempre ang mahanap si tatay. Yun lang naman ang tangi kong dahilan eh. Hindi mo iniisip na imposible ang pangarap na yon dahil sa kagustuhan mong makita ang iyong ama. Tama ba? Tama. Hindi ako nawalan ng pag-asa at ilang pagkakataon na ang nag-adya na magkakilala kami ni Manong Brandon kaya ako nandito ngayon. Sa tingin mo, bakit ka nandito? Hindi ko po alam eh. Siguro sa pag-asang makita uli si tatay. Tumpak!
Kaya sabihin mo sa akin, paanong magiging imposible ang sinasabi mo? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko kanina? Sinabi kanina? Alin dun, Manong? Ang dami-dami mong sinabi. Ang tungkol sa tagapagbantay ng mutya. Tungkol sa tagapagbantay ng mutya? Oo nga pala, no? Hindi mo na kailangan magsalita pa. Tumingin ka sa likuran mo. Lumingon si Ruben. Nakita ang pamilyar na imahe ng isang lalaki. Ito din ang figurang nakita niyang nakatago sa likod ng puno. Inakala ng binata na kasama nito ni Mang Brandon. Ruben, anak. Sa wakas dumating ka din. Alam mo ba ang pagpunta mo sa kagulangan ang siyang susi para matanggal ang sumpa sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Ruben dahil ang taong nasa harapan ay ang ama na matagal nang hindi nakita. Tay, totoo po ba? Ikaw po ba talaga yan? Tama ka, anak. Ako nga ito. Pasensya na kung hindi kita nasubaybayan sa paglaki, ha? Pero masaya akong nakita ka ngayon. Isa ka ng ganap na binata. Napakalaki ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay. Hindi naman kita sinisisi, tatay. Maging ako masaya na nakita ka. At sa wakas malaya ka na. Makakauwi ka na sa tahanan. Gaya ng pinangarap namin ni Lolo Mitoy. Pero hindi pa tapos, anak. May isang bagay pa akong kailangan gawin. Hayaan mong tulungan ko kayo. Dito man lang makabawi ako . Ano po bang kailangan gawin? Si Brandon ay kasapi ng isang samahang nangongolekta ng mga elemento. Ang kanyang bodega, isang malaking kulungan ng mga nilalang na nahuhuli namin noon sa pangaso. Hindi pangkaraniwang mga hayop ang hinuhuli namin. Kung ganon, sasamahan ko po kayo, tay. Alam ko po kung nasaan ang bodega ni Mang Brandon. Pero may mga nakabantay sa lugar na yun . Hindi tayo basta-basta makakapasok. Kami na ang bahala doon. Kailangang pakawala ng mga elemento, lalo pat wala na si Brandon. Maaari silang mamatay. Aba, matagal-tagal na din akong hindi bumababa sa syudad . Ay sige, asahan mo ang tulong ko sa Tor. Kailangan ko po talaga ng tulong niyo, Manong. Matapos ang pag-uusap ay umalis na ang tatlo. Mabilis na lang narating ang tahanan ni Mang Brandon. Gamit ang kakayahan ni Tandang Escobar na makalapit sa isang lugar ng mabilisan. Nakapasok ang mga ito sa bakuran ng walang kahirap-hirap. Bagay na ipinagtataka ni Nilo nang makita nito si Ruben. O Ruben, sino itong mga kasama mo? Nasaan si Amo? Sa kasamaang palad wala na si Amo. Kaya kung ako sa'yo uuwi na ako. Wawasakin namin ang lugar na to. Naglakad ito papunta sa bodega at binuksan ang pintuan. Oy Ruben, anong ginagawa mo? Magagalit si... Hindi nito naituloy ang sasabihin. Biglang tumakbo papasok ng bodega si Sator. Kasunod nito si Tandang Escobar. Hindi na pumasok pa si Ruben. Kinausap nito ang kaibigan tungkol sa naganap. Ikinalulungkot ko, Nilo. Pero wala na si Mang Brandon. May ginawa silang hindi maganda sa kagulangan. Kaya naman pinarusahan sila. At ang laman ng bodegang ito, hindi mga gamit, kung hindi mga elemento. Mga nilalang na kinulong niya sa lugar. Ilang sandali pa nagpakita na ang mga elementong sinasabi ni Ruben. Nagulat si Nilo. Nagtakbuhan palabas ng bodega ang mga sigbin, ang gitay at mga tikbalang. Hindi kinaya ni Nilo ang mga nakikita, kaya nahimatay ito. Maya-maya pa lumabas ng bodega sina Tandang Escobar at Sator. Tapos na ang misyon ko dito. Maaari na akong bumalik sa kagulangan. Ikaw naman, Sator, nagawa mo na ang dapat mong gawin kaya malaya ka na. Maraming salamat po sa inyo, Tanda.
Sa wakas makakasama ko na din ang pamilya ko. Pero hindi dito nagtatapos ang aking katungkulan. Simula nang manatili ako sa loob ng kagulangan, naging panata ko na ang pangalagaan nito. Kaya itutuloy ko ang gawain ngayon hanggat may hininga ko. Kung ano man po ang sinimulan nyo, ipagpapatuloy ko, tay. Ito lang ang tanging magagawa ko para sa inyo. Matapos ang kaganapan, muling bumalik sina Sator at Ruben sa kanilang tahanan. Naroon nito sa paanan ng bundok. Hindi masukat ang saya ni Mang Mitoy dahil sa wakas nakita nito ang kanyang anak na noon ay inakalang patay na. Hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ng mag-ama dahil sa sinumpaang tungkulin. Kabilang dito ang pagtigil sa mga mangangaso na nagtatangkang pumasok sa kagulangan. Samantalang si Tandang Escobar naman, hindi na muling nakitang bumaba ng bayan. May nakapagsabing nanatili ito sa pusod ng kagulangan para bantayan ang mutsyang bumubuhay dito. At dahil sa pagnanais na magampanan ng maayos ang katungkulan, hinanap ni Ruben ang matanda upang magpaturo ng mga nalalaman nito sa aral ng kalikasan. Hindi naman nabigo ang binata. Alam nito kung saan hahanapin si Tandang Escobar. Tignan mo nga naman Talagang napakatalas ng pang-amoy mo. Paano mo ko nahanap dito? Sinundan ko lang ang halimuyak ng ginawa niyong kape. Kakaiba yung amoy nun Bukod tangi sa lahat kaya mabilis kong nahanap. Hindi na ako magtatanong pa kung anong pakay mo. Sige, tuturuan kita. Pero ang tanong ko, handa ka bang harapin ang mga kakibat na pagsubok? Hindi ako maglalakbay ng ganito kalayo kung hindi ako handang humarap sa mga pagsubok mo, Tanda. Kung ganon, simulan na natin ang pagsasanay. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay si Ruben sa pagsasanay. Nang matapos ito, inutusan siya ng maestro na bumalik sa bayan upang manggamot. At bukod sa panggagamot, tinuruan din ni Tandang Escobar ang binata ng mga kaalaman ng barang. Ang kaalaman ng barang, gagamitin mo lamang kapag wala ng pag-asa o huli na ang lahat. Hindi ito ginagamit para manakit ng kapwa, Ruben. Wag po kayo mag-alala, Tandang Escobar, dahil hindi po pananakit ang dahilan ko kung bakit ako nag-aral sa ilalim ng iyong paggabay. Kung ganon, humayo ka. Tuparin ang iyong misyon. Doon ka pa lamang matatawag na ermitanyo kapag nakumpleto mo ang 10,000 pamamaraan ng panggagamot. Lahat yan ang itinuro ko sa iyo. Tandaan mo, Ruben, hindi madali ang daan ng pagiging ermitanyo. Ang malakas na kapangyarihan, may kakibat na mabigat na responsibilidad. Parang narinig ko na yan Saan nga ba yun? Pero seryoso ako, Tanda. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko sasayangin ang tinuro nyo. Sa pagdaan ng panahon, marami ang natulungan ni Ruben. Ni minsan hindi inakala ni Mang Mitoy na magiging manggagamot ang kaisa-isang apo. Ganun pa man, masaya ang matanda dahil nagkaroon ng kabuluhan ang buhay ng binata. Hindi man ito nakapagtapos ng pag-aaral, nakatulong naman ito sa maraming tao sa pamamagitan ng mga kaalamang natutunan. Taon din ang lumipas bago tuluyang makamtan ni Ruben ang kanyang minimithi, ang 10,000 pamamaraan ng panggagamot. Nagpa siya itong mamundok upang tahakin ang daan sa pagiging ermitanyo. Hindi naman tumutol ang ama dahil alam nitong tadhana ni Ruben ang maging kagaya ng kanyang guro. Mag-iingat ka, anak. Kung sakaling gustuin mong bumalik, nandito lang ang tahanan mo. Patuloy na mag-aantay sa'yo. Hindi ako makapaniwala
Ang anak kong nangarap na maging isang mangangaso ay magpapaka-ermitanyo. Huwag po kayong mag-alala, tay. Mula sa kinaroroonan ko, natatanaw ko kayo. Hindi ko po tadhana ang maging mangangaso kung hindi maging tagapangalaga ng kagubatan. Matapos ay nagpaalam na ito sa ama. Walang nagawa si Sator kung hindi pagmasdan ng anak na unti-unting naglalaho sa kadiliman ng gubat. Lolo, tara na po. Pumunta na po tayo sa bayan, bilisan nyo. Ay sandali lang. Ikaw talagang bata ka eh. Manang-mana ka sa tatay mo. Sana lang, hindi mo rin maisipang maging ermitanyo. Ikaw na nga lang ang nag-iisang alaala niya sa akin eh. Habang kausap ang anak na iniwan ni Ruben. Bagaman nawala na si Ruben, napo na naman ng kanyang apo ang pangulila. Sa pamamagitan nito ni Benben, patuloy na namuhay ang alaala ng binata, maging ang aral na sinalo sa isang ermitanyong mampaparang.